Kuya, ang saya sa pakiramdam, sabi ni Kat. Tanging ingay lang din ang naging tugon ko sa mga sinabi ni Kat. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang kaligayahang nadarama sa muli naming pagniniig. Marahan ang kanyang galaw dahil gusto ng aking hipag na mabagal ng pag-angkin para daw mapil niya ang aming pag-iisa. Kuya, ang saya talaga. Ikaw pa lang ang nakakatikim sa akin. Ilang sandali pa ay inangking ko na ang aking hipag at narating niya kaagad ang kasukdulan. Kat, malapit na ako. Sambit ko sa kanya. Tumingin siya sa akin at kumindat. Sabay nito ay inakap ko siya ng mahigpit. Hindi ko na mapigilan ang aking damdamin na bigla ko siyang halikan sa labi. Nagulat ako dahil mas mainit at mas magaling humalik ngayon si Kat kumpara dati. Dati ay hindi siya ganito humalik. Gumaling na talaga si hipag. Nagpahinga kami, naglinis din kami ng katawan at naghanda na ako para sumundo sa anak ko na nasa school. Kuya, matutulog na ako ha, wika ni hipag. O sige, doon ka na matulog sa room namin ng ate mo. Sabay kiss sa pisngi ng maganda kong hipag. Galing nga pala siya sa night duty kaya nakatulog din agad. Tila lumulutang ako sa daan patungong school ng aking anak. Natikman ko na naman si Kat na matagal ko nang hindi nakita. Pagsapit ng hapon ay si Mrs. naman ang aking sinundo. Iniwan ko ang aking anak sa tita niya sa kondo. Sa kotse ay nagkukwentuhan kami pauwi ni Mrs. Kumusta naman si baby? Tanong niya sa akin. Andun. Naiwan sa tita niya. Nanonood ng cartoons. Sagot ko naman. Kumusta naman si Kat? Sabay tingin ni Mrs. sa akin na may halong panunokso. Ayun, pagod sa duty. Tulog agad nung pag-uwi ko galing sa school. Sagot ko naman kaagad. Babes talaga ha. Baka naman nakasingit pa kayo ni sis ha. Sabay kurot sa akin tagiliran. Hindi ko alam kung i-deny ko ba o aaminin. Hindi ko rin alam kung nag-text ba si hipag upang magpaalam sa kanya. Ayoko kasing masira ang tiwala ni Mrs. sa akin at sa kapatid niya. Naalala ko kasi yung bilin niya nung buntis pa siya. Permission. Ano na? Magalit niyang sabi. Wala naman nangyari. Ano ka ba babes? At saka katatapos lang natin kagabi no? Sagot ko na bahala na style. Mabuti naman, aniya. Nakahinga ko ng maayos sa sagot niya at tumilig siya sa braso ko habang nagmamaneho. Babes, pwede ba nating ulitin yon? Alam kong pantasya mo yun pero dapat kasama ako. Diba? Gusto mo yung ganon? Tatlo tayo? Pahabol niya. Biglang lumiwanag ang paligid ko sa narinig. Napakabait ng aking asawa. Kaya nung ako ay nasa Singapore ay hindi ko nakuhang mambabae. Hinalikan ko siya sa noo sa pagkakataong yon. Nakarating na kami sa kondo at nagpark na ako. Pagdating namin sa unit namin ay naabutan namin si Catherine na natutulog pa rin. Marahil sa puyat galing sa duty at dahil na rin siguro sa ginawa namin kaninang umaga. Katabi naman niya ang aming anak na nakatulog din sa panonood ng TV. Bahagyang nakalilis ang kumot at nakita ko ang bilugan at makinis na hita ni hipag. Napansin din to ng aking asawa at tumingin lang sa akin matapos ibalik sa pagkakalilis sa kumot. Babes, halika na at ihanda mo na ang pagkain. Utos niya sa akin. Maaga pa hindi ba? Tugon ko naman. Mag-aalas 6 pa lang noon ng gabi. Sumang-ayon naman si Angel at umupo na lang kami sa sala. Pinuksan niya ang TV at nanood ng balita. Ako naman ay nag-ayos sa mga laruan ng bata at ibang mga kalat. Napansin kong bukas ang handbag ni hipag na nasa sahig. Sa bukas na bag ay nakita kong isang fire-rated DVD. Bahagya ko tong sinilip at nakita kong kakaiba itong pelikula. Hindi na ako nagtaka kung bakit meron sikat nito. Subalit, naitanong ko rin sa sarili ko, bakit kailangan niya pang bumili? Meron namang internet. Malinaw pa. Babes, ano ba yung tinitignan mo?
Tanong ni Mrs. nang makita ako. Tignan mo babes si Kat. Mahilig pa rin. Sabay tawa ko at pinakitang DVD sa bag ni Hipag. Nagtawanan kami sa nakita. Naitanong ko kay Mrs. kung bakit wala pang boyfriend si Kat. Meron daw dating naniligaw pero di rin pinapansin. Gawa nga ng pag-aaral niya noon at ngayon naman ay busy na sa trabaho. Sa isip ko ay mabuti naman para ako lang ang makakatikim sa kanya. Nagising na si Kat sa aming pagtatawanan at lumabas na ito ng kwarto. Maliit lang unit kaya't paglabas ng kwarto, sa sopa agad, nabigla ako nang lumabas si Hipag. Nakapanloob lang ito ng pambaba at fit na t-shirt na puti. Andyan na pala kayo ate, wika niya habang namumungay pa rin ang mga mata. Sis, magsuot ka nga ng short. Anditong kuya mo utos ni Angel sa kapatid. Ay, sorry ate. Paumanhin ni Kat. Subalit na patingin din siya sa akin. Pumasok ulit si Kat at nagsuot ng short. Kahit na alam ni Mrs. na nakita ko ng katawan ni Kat at natikman ay nagpabihis pa rin ito. Siguro ay para hindi masanay si Kat sa ganong sitwasyon. Hindi alam ni Mrs. na may nangyari na ulit sa amin ni Kat. Ang alam niya, last na pagniniig namin ay nung bago pa ako umalis papuntang Singapore. Mga 7 PM nang kami maghapunan. Nagkwentuhan kami habang kumakain. Hindi ko maiwasang mapatitik sa aking Hipag na talaga namang malaki ang pinagbago. Hindi ko rin naman ito pinapalata sa aking asawa. Mas maganda pa rin syempre ang aking asawa. Pero hindi ko malaman kung bakit ang pagnanasa ko sa aking Hipag ay ganun na lamang. Matapos kaming kumain, ay naglabas ako sa ref ng pineapple juice. Napatigil si Kat sa pagsasalita at tumingin sa amin ng ate niya. Wow, pineapple? May pinaghandaan si kuya. Natatawang pilyang wika ni Kat sa amin. Catherine, tumigil ka nga dyan. Balik ni Mrs. sa kanya. Pilya talaga itong si Kat mula noon pa. Kahit pa may nangyari na sa amin, ay hindi nagbabago ang kanyang pakikitungo. Sa pagbabawal ng ate niya sa kanya, ay tila nanukso pa si Hipag at kinagat ng labi habang nakatingin sa akin. Hoy sis, ano ba? Magbihis ka na nga at may duty ka pa. Muling sabi ng misis ko. Sa isip ko ay parang wala yatang permission na magaganap ngayon. Marahil ay hindi na kasi buntis si misis, kaya naman kayang-kaya niya nang ibigay ang mga hilig ko pagdating sa kamunduhan. Pero ang mga tingin ni Kat sa kanyang ate ay tila humihingi ito ng permiso na makasama sa aming mainit na pagniniig. 9 PM na. Nakabihis na si Kat at magjo-duty na. Nagpaalam na siya sa kanyang ate na kung pwede daw akong maghatid sa kanya sa ospital. Wala daw kasing duty ngayon ang kanyang kasamang si Karina, kaya wala siyang kasabay papasok. Pumayag naman ang ate niya at pabiro pang sinabi na bilisan ko daw umuwi at baka makatulog pa siya at wala pa akong abutan. Sis, diretso pasok ha. Bili ni Angel kay Kat. Bye sis. Sabay kiss nito sa kanyang ate. Lumabas kami ng unit at naghintay sa elevator. Nasa 30th floor ang unit namin at medyo matagal pa dumating ang elevator. Nagkatinginan kami ni Kat sa refleksyon ng pintuan ng stainless na elevator. Umiti siya pero hindi nagsasalita. Bakit tahimik ka yata ngayon, Kat? Tanong ko sa kanya. Wala naman kuya. Okay lang ako. Sagot niya. Pumukas ang pinto ng elevator at pumasok kaming patungong parking. Sa loob ay tahimik pa rin. Pilit ko siyang tinatanong kung bakit siya tahimik. Hindi naman kasi siya ganoon. Kapipilit ay nagsalita din siya at nagkwento. Pagsakay ng kotse ay sinabi niya na napagsabihan pala siya ng ate niya bago ako dumating. Bawasan niya daw ang mga biro niya sa akin. Alam ko ang tinutukoy ni Mrs. Yun ay yung mga harutan namin. Lalo na pag kaming tatlo lang ang magkakasama.
Kahit na may nangyari na sa aming tatlo, ay gusto pa rin ni Angel na maging regular ang aming relasyon. Naintindihan ko ito. Ipinaliwanag din ni Catherine sa akin na kaya lang siya pumayag na makipagniig sa akin kaninang umaga ay gawa nga ng miss niya na ako talaga. Malapit na sa ospital ay kinausap ko din siya. Hinawakan ko siya sa pisngi at sinabi ko na, "Okay ka lang, Kat?" Pinisil ko ang cute na bata. "Don't worry, Kat. Kakausapin ko ang ate mo," sabi ko sa kanya. Bago bumaba ay humalik sa pisngi ko si Kat. Bumalik na ako sa kondo at nag-isip na kung mangyayari ba ulit ang nakaraan. Pagpasok ko ng unit ay nanonood pa rin si Angel ng TV. Ang bata naman ay nakatulog na ulit. Nagkwentuhan pa rin kami ni Mrs. "Napagsabihan mo pala si Kat," wika ko sa asawa ko. "Aba, nagsumbong pa?" Medyo galit na ang boses ni Mrs. Sinabi niya naman sa akin ng mahinahon kung bakit. Parehas sila ng sinabi ni Kat. Kanina lamang sa kotse. Sumang-ayon naman ako sa gusto niya. Total, siya naman ang nagbigay ng permiso nung siya ay buntis pa. Siya rin na may karapatan na magbawi nito. Inamin ko din kay Mrs. ang mga pagnanasa ko sa kanyang kapatid at ito ay naiintindihan naman niya. Alam ni Mrs. na parehas sila ng katawan ni Kat nung siya'y dalaga pa. Hindi siya na-insecure sa kapatid. Habang magkausap kami, ay magkayakap kami sa sopa kung saan kaninang umaga lang ay inangkin ko ang kapatid niya. Nakahawak ang isang kamay ko sa katawan ng aking misis at siya naman ay humahaplos sa aking matigas na muscle. "Don't worry, babe. Hindi naman kita pababayaan eh. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Basta, allow me to be in charge." Sabay halik sa akin ni Mrs. Sa isip ko ay maaari ulit maulit ang aming pagniniig na tatlo dahil alam naman niya na ito ang gusto ko. Hindi naman siguro papayag si Angel sa ibang babae namin gawin yon. Natawa ako sa narinig. Naalala ko na noong siya in charge ng buntis ay hindi naman ako nagsisisi. Matapos ang halikan ay nakaramdam ako ng init at kusa namang nagpaubaya na ang aking asawa. Okay pa rin naman ang aking asawa. Mainit pa rin ito pagdating sa kama. Ngunit hindi ko maalis sa aking isip ang alindog ni Kat. Ibang-iba ang feeling kapag sihipag ang aking kaniig. Malamang ay dahil ang aking asawa ay nanganak na. Ganun pa man ay parehas ko silang gusto. Parang alak lamang ito, beer at hard drink. Parehas masarap, magkaiba ng tama, pero parehas na nakakalasing. "Babe, bilis, tayo na." Utos ni Mrs. sa akin. Tumayo na ako at sinunod naman ang gusto niya. "Babe, angkinin mo ako." Pakiusap ng aking asawa. "Yes, babe, aangkinin na kita." Tugon ko naman sa kanya. Habang inaangkin ko ang aking asawa, ay aking hinahaplos naman ang kanyang makinis na katawan. "Babe, nanggigigil ako sa'yo." Wika kong pabulong sa kanya. Naalala ko ang aming pagniniig kaninang umaga ni Hipag. Parehas na mainit ang magkapatid pagdating sa pagniniig. Hindi ko na nabanggit ang tungkol kay Hipag upang hindi mawala sa konsentrasyon si Mrs. Damang-dama ko ang aming pag-iisa. Ilang ulit pa ay nanginig na ang katawan ni Mrs. Tanda ng malapit na niyang marating ang kasukdulan. "Babe, malapit na ako." Bulong niya sa akin. "Sige lang babe, sabay na tayo." Sagot ko naman sa kanya. Ilang saglit pa ay sabay naming narating ang kasukdulan. Hingal na hingal kaming dalawa. Makalipas ang ilang saglit ay nagtungo kaming pareho sa shower para maglinis ng katawan. Mga ngitian ang namumutawi sa aming mga muka habang nasa loob ng banyo. Parang nanalo kami sa gera at masayang masaya ng sandaling iyon. Pagkatapos sa banyo ay dumiretso na kami sa aming kwarto at nagsimula ng matulog. Kinabukasan ay papasok na ulit si Mrs. Parehas ang naging routine namin. Inihahatid ko siya sa ospital. Pagkatapos ay ang aming anak naman
sa paaralan. Pauwi na ako sa kondo na magring ang aking CP. Hello? Sagot ko. Hello kuya, si Kat ito. Naihatid mo na ba sila ate? Sagot ni Kat. Uy Kat, oo naihatid ko na. Pauwi na nga ako bakit? Balik ko sa kanya. Kuya, favor naman. Paborito mo naman akong hipag, hindi ba? Pasundo naman ako, please. Palambing niyang tugon. Matatanggihan pa ba naman kita? Bola kong sagot naman sa kanya. Sinundo ko si Kat sa pinagtatrabuhang ospital. Napansin ko na may isang lalaki na kasabay niyang naghihintay sa labas ng ospital. Tila nag-uusap sila ng seryoso. Napangiti si Kat nang makita ang kotse ko. Bigla nitong iniwan ang kausap at nagtungo sa drop-off area kung saan ako huminto. Good morning Kuya Bogs. Bati niya sa akin, sabay kurot sa tagiliran ko. Taas ang kilay ko sa loob ng kotse. Napansin ito ni Kat at kinurot naman ako sa tagiliran muli. Kuya, bakit ganyan ka makatingin? Tanong niya sa akin. Tanging sagot ko. Uy, nagsiselos ang paborito kong kuya? Natatawa niyang biro sa akin. Hindi na ako nagtanong at siya na mismo nagkwento. Bagong lipat daw na nurse yung kasama niya kanina at tila nanliligaw daw. Sinabi din ni Hipag na hindi naman daw siya seryoso at ayaw niya magkaroon ng commitment. Napangiti ako sa kanyang sinabi. Uy, ngumiti na din si kuya. Sabay kiliti niya sa akin. Baka naman lokohin ka lang nun. Warning ko sa kanya at seryosong sabi. Ako pa? Ang manloloko sa kanya ano? Tugon niya sa akin. Matapos akong kilitiin ay pilit inabot ni Kat ang aking pisngi at saka ko ninakawan ng halik. O, behave, sabi ko sa kanya. Natigilan siya at bumalik sa papagkaupo. Nalungkot ang muka pero sandali lamang at pasimpleng umiti at kunwari iidlip daw. Nakarating na kami sa kondo at pumasok sa aming unit. Naghihintay ako sa kanyang gagawin. Ayoko rin naman. Ako ang mauna at naisip kong ang sermon ni Mrs. Matapos maligo ay tumabi sa akin sa sopa si Kat. Nakadamit na ito ng maiksing short. Di gaya kahapon na nakatapi lang. Habang pinapatuyo ang buhok ay tinanong ako kung ano ang aking pinapanood. Sagot naman ako ng paminsan-minsan ay tumitingin sa kanya. Wala na namang panloob na pantaas si Hipag. Hindi ko alam kung nangaakit ba or talagang hindi siya nagsusuot kasi matutulog na din siya. Makalipas ang kalahating oras ng panonood ng TV at konting usapan, ay nakatulog na si Kat sa sopa. Nakahilig siya sa akin at ang balikat ko ang kanyang unan. Pinagmasdan ko ang kanyang katawan. Bakat na bakat ang kanyang magandang hubog nito. Marahil, pagod talaga si Hipag at walang init na naiwan. Binuhat ko siya papuntang kwarto at hiniga. Binuksan ko ang aircon at kinumutan para komportableng makatulog ang aking Hipag. Lumipas ang ilang araw at parehas lang ang naging takbo ng aming buhay. Hatid sa asawa, hatid sa anak, sundo sa anak, tapos kay Mrs. Minsan lang nagpahatid at nagpasundo si Hipag kapag wala siyang makakasabay na kasamahan. Isang linggo ang lumipas at tanging asawa ko na lamang ang aking nakakasiping. Tanging halik sa pisngi na lamang ang natatanggap ko kay Kat habang hinahatid ko siya. Lagi na lang siyang tulog pag galing ng duty. Weekends ay pupunta kami kila biyanan. Kasabay namin si Kat at nagtataka ako bakit dala niya ang malaking bag niya. Tapos na daw pala ang duty niya na panggabi. Isang linggo lang pala yon at pang umaga na naman siya. Nalungkot ako sa aking loob at nagpaubayan na lamang. Nandito naman si Mrs. Pakonsuelo ko sa sarili. Isang linggo ang lumipas na solo naming mag-anak ang kondo. Alam ko sa aking sarili na namimiss ko rin ang aking Hipag. Kahit na hindi kami nagniniig madalas. Noong nandito siya ay yung mga halik niya sa akin kapag hinahatid ko siya ay namimiss ko din. Minsan, habang sabay kaming kumakain ni Mrs.,
ay bigla kong nagtanong sa kanya ang tungkol kay Kat. Kumusta na si Catherine? Tanong ko sa kanya. Bakit mo na itanong, babes? Namimiss mo ba siya? Sagot sa akin ni Mrs. Wala lang. Nablangko ako sa sagot. Alam ko, babes, na namimiss mo siya. Nag-text siya sa akin nung isang araw sabi ni Mrs. Kinokontrol ko kasi si Catherine. Baka hindi natin mamalayin na lumalambas na siya sa boundary. Ako pa rin ang asawa mo, remember? Mas mainam na sekreto lang talaga ang mga ginawa nating tatlo. Paliwanag ni Mrs. Isa pa, ay wala naman talaga siyang duty na panggabi. Baka magtanong si nanay pag dito mag-stay si Kat. Dugtong niya ulit. Tumangutango lamang ako sa paliwanag ni Mrs. Bilib talaga ako sa kanya. Kung tutuusin, ay kung ayaw niya talaga, hindi niya kami papayagan sa ganong setup. Isa pa, hindi naman na siya buntis at kaya niya nang ibigay ang pangangailangan ko. Ngunit sa pagsasabi niya na kinokontrol, ay parang maibig sabihin. Maaring gusto pa rin ni Mrs. pero limited nga lang. Hindi nga ako nagkamali. Nagsalita muli ang aking asawa. Babe, gusto mo bang maulit muli? Yung tatlo tayo? Tanong na wika ni Angel. Nagliwanag ang paligid sa narinig ko sa kanya. Pumintig ang ugat sa aking katawan. Napakabait talaga ng aking asawa. Hindi na ako mangal sa kanya. Nagusto ko naman sa ibang babae. Pagkat sa kapatid pa lamang niya ay solve na ako. Pinapayagan niya siguro ang aking pantasya kung sa kapatid niya lang. Oh babe, basta tayong tatlo lang ulit ha. Diretsa ang sagot ko. At sinabi ko rin na sikat lang ang ikatlong kasalo namin upang mapatunay na silang dalawa lamang ang aking nasisipingan. Natulog kami matapos ang usapang yon. Hindi na kami nagniig dahil magigising ang aming anak ng gabing yon. Kinabukasan, paghatid ko sa aking mag-ina, ay mag-isa akong bumalik sa kondo. Sa parking area ay tumunog ang sipi ko at aking namang binasa ang message. Kuya, miss you na. Galing kay Kat ang message. Napangiti ako at agad namang binura ang message upang walang pagselosa ng aking asawa. Naisip ko na namimiss din pala ako ng aking hipag. Tumiretso ko sa elevator at umakyat sa aming unit. Laking gulat ko nang abutan sa loob ng unit ang aking hipag. May sariling susi si Kat dahil nung tumira siya dito last week ay binigyan siya ni Angel. Oh Kat, anong ginagawa mo dito? Kulat na tanong ko sa kanya kaagad. Ayaw mo bang nandito ako, kuya? Sagot naman niya. Hindi naman sa ganon. Baka malaman na ate mo na nandito ka. Tugon ko. No kuya, nagpaalam ako. Sabi ko may kukunin lang ako. At oo naman daw. Sagot naman ulit ni Kat. Ganon ba? O nag-agahan ka na ba? Sabi ko ulit. Hindi ko na tinanong kung anong kukunin niya. Galing daw siya sa jogging kasama si Karina at day off pala niya ngayon. Ilang saglit pa ay nagpaalam na at uuwi na daw siya, baka hinahanap na siya ng mga biyanan ko. Hindi ko naman magawang pigilan siya. Pagbukas ng pintuan palabas ay nagpaalam ulit siya sabay kiss sa aking pisngi. Hindi ko malaman kung nangaakit ba siya o talagang sumusunod lang siya sa ate niya na nagtitimpi. Isinarado kong pinto at pinalagay ang loob na walang pagniniig na magaganap. Makalipas ang isang oras ay nang-beep uli ang sibi ko. Kuya, pwede ba pumunta ulit dyan? Umalis sila nanay Wala akong kasama dito. Si Kat uli ang nag-text. Pumayag naman ako at makalipas ng kalating oras ay dumating si Hipag. May dala siyang DVD at manonood daw kami. Naganda ko ng makakain na sandwich upang may makain kami habang nanonood. Habang nanonood ay humilik si Kat sa aking braso at idinantay ang isang kamay sa aking tiyan. Ginagawa niya to kahit noong pang hindi pa kami open sa kamunduhan. Tila nagkakahayaan kami. Dulot ng bilin ni Mrs. Ngunit sa isang pagkakataon, habang pinapakita ang isang sensitibong
palabas ay hindi ko maiwasang makaramdam ng init sa katawan. Nakita ito at napansin ni Hipag at biglang tinapik ako. Hoy, ano yan? Pabirong wika ni Kat. Ay, sorry ha. Nahiya kong sagot. Hindi ko na malayan na hinahaplos ko na pala ang hita niya. Tinitigan ako ni Kat. Hindi ko alam ang magiging reaksyon niya sa titig niya. Parang uhaw na uhaw ang aking hipag sa pagkakatitig niya sa akin. Kuya, pagagalitan tayo ni ate. Wika na pabulong. Wag na lang nating ipaalam. Ngayon lang naman sagot ko. Hindi na nagtanong pa at nagpaubaya ang aking hipag. Dahan-dahan niya akong pinasaya. Pinagbuti ko naman ang paglalakbay ng aking kamay sa kanyang katawan. Tulad ng dati, alam na ni Kat kung anong susunod na gagawin. I miss this kuya. Malambing at maharot niyang sabi at tuluyan nang pinasaya ako. Tumagal ng ilang minuto ang ginawa niyang pagpapasaya sa akin. Ilang sandali lamang, ako naman na nagpapasaya sa kanya. Nang biglang tumunog ang sipi ko. Naku, patay. Sabi ko sa kanya. Alarm ito ng sipi ko na kailangan ko nang sunduin sa school ang aming anak. Napatigil si Kat sa kanyang ginagawa sa akin habang nabitin naman ako. Hindi ko pwedeng ipagpaliban ang pagsundo dahil tatawag ang guard sa number ng kanyang ID at ang numero ay cellphone ni Mrs. ko. Kaya pag hindi ako dumating, ay tatawagan si Mrs. at magtataka kung bakit hindi ko pa sinusundo ang bata. Agad naman nagayos ng sarili si Kat at ganoon din ako. Sasama ako kuya. Wika ni Kat. Wala akong magawa. At sumama naman sa akin si Hipag. Sa elevator ay muli siya naging pilya. Hinawakan niya ang aking matigas na braso at tumawa. Inakbayan ko na lamang siya. Parang isang nakakabatang kapatid. At nagtungo kami sa kotse. Sa kotse, hindi ko mapigilan ang init ni Kat. Dito ay muli niya akong ipinasaya habang ako ay nagdadrive. Pinabayaan ko lang siya sa kanyang ginagawa. Huli ko maranasan ng ganitong tagpo ay nung magkasintahan pa lang kami ng kanyang ate. Tuwang-tuwa ang hipag ko sa kanyang ginagawa hanggang makarating kami sa school ng aking anak. Hi Tita Kat! Bati at masayang wika ng aking anak. Hello, may paborito kong pamangkin. Sagot niya. Masaya silang naglaro sa loob ng kotse, pauwi sa aming kondo. Hapon na nang umalis si Kat sa aming bahay. Sinundo ko si Mrs. sa trabaho at sinama ko na rin ang anak ko sa pagsunto. Pauwi na ng bahay, nagkwentuhan kami muli ni Mrs. Babes, may good news ako sa'yo. Masaya niyang sabi. Sa kondo na ulit tutuloy si Kat. Sabay kurot sa akin tagiliran. Ha? Hindi naman niya sinabi kanina. Sagot ko. Nag-text siya kanina lang bago ka dumating. Nirecall daw siya at simula mamayang gabi ay sa atin na siya matutulog. Sagot uli niya. Uy, hingiti na yan. Alam ko naman ang gusto mo, hindi ba? Natatawang biro pa niya ulit. Hindi ko mapigilang ngumiti. Tila na-excite din si Mrs. sa pagbabalik ng kapatid. Parang gusto niyang mag-threesome kami ulit at hindi na siya nag-aalinlangang pigilan ng kapatid. Hindi alam ni Mrs. na pinasaya ko kay ni Kat. Muli ako nakaramdam ng init habang pauwi kami. Babes, daan na daw natin si Kat bago tayo tumuloy sa kondo. Sambit ni Mrs. Lalo nagpupumiglas ang mga ugat ko sa aking katawan dahil sa sinabi ng aking asawa. Dumaan kami sa aking biyanan at sinundo si Kat upang isabay pa uwi sa aming kondo. Sa kotse ay masaya magtita sa likod ng upuan na naglalaro. Pag tumitingin ako sa rearview mirror ay nahuhuli ko si Hipag na nakatingin din. Masaya ako ng gabing iyon habang naghahaponan kami nila Hipag at ng aking asawa. Kinabukasan ay ginigising ko si Mrs. upang pumasok. Nagising siya at sinabing day off niya ngayon. Ihatid ko na lamang daw ang aming anak sa school at siya'y matutulog pa. Sinunod ko naman siya at inatid ang bata.
Pagbalik ko, nag-aagahan na ang aking asawa. Sumalo na ako ng kain. Matapos kumain ay nagmuni-muni kami sa sala. Maganda ang aking asawa lalo na pag ito'y bagong gising. Walang make-up, walang lipstick. Dito'y nagsimula akong magpantasya sa aking asawa at napansin niya naman ito at nang makitang tumitindig ang aking balahibo. Ilang saglit pa ay nagsimula na kami. Naghalikan, naghaplusan ng katawan at si Angel, automatic na ako ay pinasaya. Nasa ganon kaming sitwasyon nang biglang bumukas ang pinto. Ay, sorry guys. Bulalas ng aking hipag na nabigla sa nakita. Tumigil si Angel sa kanyang ginagawa at bumaling kay Kat. Sis, isarado mo nga yung pinto at pumasok ka na dito. Utos ng aking asawa. Sumunod naman si Hipag sa kanyang ate at ibinaba ang bag habang nakatitig sa akin. Pagsara ng pinto ay bumalik naman si Angel sa kanyang ginagawa. Tila okay lang sa kanya na nanonood ang kanyang kapatid. Muling tumigil si Angel sa kanyang ginagawa. Hoy, anong tinatayo-tayo mo dyan? Sigaw ni Mrs. Come on, join us sis. Dugtong niya.